Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. December 29, 2024, dear friends! 3 days before the new year, 2025. Kumusta po mga kaibigan? Ako sana ay nasa maayos kayong kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. At nako, babatiin ko ulit kayo ng belated Merry Christmas, and this time at syempre, kasama ko po yung aking very special PA, si Mr. Ray Joseph Kagandahan. Ayan, maraming salamat sa lagi mong pagsama sa akin sa Winner Ka Pinoy through the years. Ayan, so mga kaibigan, ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Kasi naisip ko, naku, patapos na ang 2024. Ano kayang magandang pag-usapan natin ngayong linggo? So naisip ko po na ang pag-usapan natin is looking back with gratitude. Tanawin ng, paano ba? Magbalik tanaw tayo. Pero bago po yan, allow me to share, allow me to share sa aking, sa aking wall. Ayan, pakicheck naman radio pag successful ha. At i-share ko muna yung ating Winner Ka Pinoy episode today para po ito sa aking mga naging participants sa training na pinangakuan ko na I'll share it on my wall, tapos dalawin nyo na lang doon. Ayan. So, I'm so happy na naisip ko, ang dami ko po talaga. Anong una, sabi ko, ang topic natin today is Thank You 2024. Parang ganyan lang sana. Kasimple. Thank You 2024. Kaso, para sa ko, napaka direct and simple naman ng Thank You 2024. So sa ko, why don't we talk about looking back with gratitude? Kaya gusto kong balikan natin yung nakaraang isang buong taon natin. Although hindi pa naman po talaga tapos, no? Pero balikan natin kaya at parang tignan, ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa taong 2024. Yan. At kung titignan natin, check ko lang po kung ba't ako nakatingin sa baba. Check ko lang kung na-share ko nga talaga. Pasensya na po kayo. Minsan hindi talaga ako magaling sa tech. Alam nyo naman yan. So, looking back with gratitude, anong special na nangyari sa'yo ngayong 2024 na gusto mong balikan talaga at ipagpasalamat ulit na salamat na nangyari siya? Looking back with gratitude. At ano kaya yung mga posibilidad na meron tayo in 2025 na gusto natin, excited tayo to move forward with hope? So yan mga kaibigan, yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayong tanghali, December 29, 2024, the last Sunday of 2024. I feel nostalgic, na parang, imagine, huling linggo na to ng 2024. Pag upo ko dito next Sunday, 2025 na. Bilis ng panahon, ano po. And so, pag-uusapan natin ngayon is looking back with gratitude, moving forward with hope.
Alright, dear friends, bahaginan niyo po ako ha. Kung gusto niyo pong mag-text sa ating text line, 0961 630-7106 or sa dedicated winner ka Pinoy number natin na 0976-014-5041. Yung mga gusto pong tumawag dahil may gustong ibahagi o hindi kaya bumate, ang ating landline ay 8882-2376 or 8882-2378. There we go. So, well, andyan pa rin po talaga yung diwa ng Pasko, kumukuti-kutita pa rin ang ating paligid. And I'm so happy today. Well, gusto ko lang pong magbahagi kasi ang una kong itatanong talaga ay ano yung talagang moment in 2024 na nagdala sa atin. Okay, Englishin ko po muna, hirapan yung Tagalog ko eh. What moments in 2024 brought you the most joy or fulfillment? So yan yung una kong itatanong sa atin. Anong nangyari sa'yo? Siguro marami naman po, no? Marami talaga. Maraming akong pwedeng ipagpasalamat. Lahat ng napagsilbihan ko through Training Edge, lahat ng mga kumpanya, bago, at yung iba 10 taon na, 15 years na pinagsisilbihan ko pa rin. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. This year, mayroon ako nadagdag sa aking pamilya sa Training Edge, ICS, Integrated Computer Systems, Main Code, Magna Flow, ano pa ba? All the rest yata, puro repeat clients na. So, sobra akong nagpapasalamat. Hindi nyo lang po alam kung papaano ninyo ako napapasaya na nabibigyan ako ng pagkakataong pagsilbihan kayo. Kasi yun po talaga yun talaga yung purpose ko, yun yung mission ko talaga, yun yung passion ko talaga na makapagsilbi by inspiring people. So, unahin ko na po na I look back to 2024 grateful to you all who I have served. Grateful to you all na nakatrabaho ko, lahat ng mga HR managers, training managers, yung mga training assistants, training officers, lahat kayo. Hindi ko na kayo maisa-isa sa dami ninyo, pero sobra akong natuwa na naidagdag na naman kayo sa pamilya ko. I have more people to love. I have more people I love this 2024 at kasama kayo doon. At kayo po na nakikinig ng Winner Ka Pinoy through the years. Through the years. Imagine nyo po, no? 11 years na tayo. May mga iba, tinatanong pa rin ako na kung mataas ang kilay, 11 years na Winner Ka Pinoy? Parang hindi sila makapaniwala na, nga, 11 years na Winner Ka Pinoy, parang ganyan. So lahat po kayo na nakikinig sa Winner Ka Pinoy through the years. Yung iba sa inyo, 11 years, Dr. Echel Villanueva, Tito Danny, Ed Manukduk, Jane of Palawan, ang aking paborito na si... ngayon ko pa talaga makakalimutan ang pangalan niya. But really, I'm just so grateful na naging parte kayo ng buhay ko. At sa mga bagong tagapakinig ng Winner Ka Pinoy, hindi nyo lang po alam kung gaano ako nagpapasalamat na naandyan kayo. Hindi ko man kayo nakikita, pero naririnig nyo ako at tuwing linggo, 11 to 12 noon ay tayo ay magkasama. Ako nga pala, ngayong 2024 ako ay sobrang natutuwa. I'll speak in our dialect po muna. Isa sa mga highlights ng taon ko 2024, Tan, kung nagapamati ka man, ang akong childhood friend nga si Jonathan Damalerio came back to my life. Tan, damo gid nga salamat ha nga nagbalik kaliwat para maging friends kita liwat. Tapos nakilala ko pa ang imong nga misis, si Bing. Hi Bing! Tapos si Bing, perte nagapamati ka pirmi sa Winner Ka Pinoy, even our past episodes. Excited ako nga makilala ang inyong bilog nga pamilya para maidugang ko man kamo sa akon nga pamilya. So, salamat gid. Salamat Tan and Bing for making my 2024 happier. So, and ang dahil ko pa talagang gusto, but looking back with gratitude, habang wala pa po kayong message na babasahin ko, looking back with gratitude. Kung iisipin po natin, kulang ang isang oras, kahit ako pa lang to kulang ang isang oras para magpasalamat sa isang buong taon sa lahat ng biyaya na natanggap ko mula sa inyo at mula sa ibang tao. Alam niyo po,
yung ipagdasal nyo lang ako. Sobra nyo na akong nabiyayaan. Tita Karina, I know you're listening. You're always listening, Tita. Tita Vicky Clemena, Nanay Tess, nakatingin pa ako sa baba kasi titignan ko yung mga messages nyo. Mr. June Lacuesta, Kaador Olivera, Tita Karina Lapitan. Ang dami nyo po talaga, Mr. Yol Fandinho. Hindi ko po kayo maisa-isa lahat. Conrad Halili, maraming salamat. Alam nyo yung sasabihin nyo lang sa akin na kumusta ka? May sakit ka ba? Ba't ka replay today? Yung para sabihin niya sa akin na ang laki ng bahagi ng Winner Ka Pinoy sa inyong puso. Labis po akong nagpapasalamat kasi yun po yung yun yung fuel ko. Sabi nga, yun yung fuel ko. That's the fuel that keeps me doing what I do para sa Winner Ka Pinoy. So, kung hindi ko man nabanggitan nyo, Judes Hernandez, thank you. Alam mo yun, lagi mong pinapaganda yung ating discussion sa Winner Ka Pinoy. So, I have a lot to thank for. Pero unahin ko po lagi kayo talaga. And of course, wala ang Winner Ka Pinoy kung wala ang DZXL 558, ang Radio Mindanao Network. And so, Sir Rico Canoy, to the Canoy family, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng airtime para magkaroon tayo ng programang Winner Ka Pinoy. At nandito pa rin po ako, ang inyong lingkod. Lagi sabi, Chris, magpakilala ka naman, sabi nila. Siya, kung meron na akong introduction na, sabi na yung iba, sabi pa rin yung pangalan nila, ikaw hindi ka nagsasabi. Paano yung mga late nag-tune in? Chris Lorenzana po ang inyong lingkod. Ayan. So maraming salamat sa DZXL 558, RMN, Radio Mindanao Network. Sa 11 years. Mga kaibigan, hindi po talaga ako mahusay. Hindi po ako journalism broadcasting graduate. Psychology ang aking background. Sa mga hindi nakakaalam ng aking kwento, nangarap lang po ako na, paano ko ba mapagsisilbihan ng mga kababayan ko? At lagi na lang inaapi ang mga Pilipino. Lagi na lang sinasabi ang mga Pilipinong talaga to, mga average to, mga ordinaryo to, mga ningas ko, ganito mga to. So nangarap ako, paano ko ba mapagsisilbihan ng mga kababayan ko na hindi ko maabot sa aking mga seminar? At in 2013, actually before 2013 ko pa pinangarap to mga 2012 pa, nangarap na ako na pupunta kaya ako sa mga estasyon ng radyo dito sa Manila, kakatok ako sa mga pinto nila, sabihin ko na gusto nyo ba magkaroon ng programa ako dito, hindi nyo ako lang sweldohan. Sabihin ko, meron na akong programa na isa-isip, Winner Ka Pinoy, baka pwede nyo naman akong bigyan ng airtime para magawa ko to. Kaso wala naman pong nag-alok na, sige, bigyan ka na ng airtime, mukhang maganda yung idea mo. Hanggang sa isa-isang training ko sa Tugigaraw na kilala ko si Mr. Chris Estolas. Tokayo, hello. Naging assistant station manager siya ng DZXL pagkatapos ko siyang makilala doon sa isang training. At in-interview nila ako dito sa isang programa. Nalala ko pa yun parang child delinquency, yung parang juvenile delinquency, yun yung topic. Doon nagsimula yung aking exposure sa radyo. Doon nagsimula yung, sabi ko, maraming nag-react, maganda daw yung boses ko sa radyo. Ayan, hanggang sa, to make the long story short, hindi naman ako inalok ng DCXL ng airtime, pero nagkaroon ako ng idea na, pati ko nalang bilhin ang airtime. Yan ang kwento ng Winner Ka Pinoy, mga kaibigan. Binili ko muna ang airtime. Nangutang ako actually. Baka isipin nyo, wow, ang yaman ni Chris. Kaya niyang bumili ng airtime. Hindi po, nangutang ako ng pambayad ng airtime para magawa ko ang Winner Ka Pinoy. So I'm thankful. Taon-taon kong ipinagpapasalamat yung lakas ng loob ko para mangutang ng hindi para sa akin, kundi para sa Winner Ka Pinoy at nang maipaglaban ko yung aking pangarap na mapagsilbihan kayo. So, samahan niyo po ako, please, mga kaibigan. Samahan niyo po ako sa pasasalamat sa DZXL, sa DZXL 558, sa Radio Mindanao Network, sa kila Sir Rico Canoy, na andito pa tayo dahil sa kanila. Samahan niyo po ako sa pasasalamat at kung ang kaya niyo lang gawin ay i-like, i-follow, mag-tune in sa DZXL News, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, sa TikTok, or makinig sa inyong mga radyo tuwing linggo, or makinig sa inyong Signal TV, Channel 309 tuwing linggo. Tingin ko, maganda na pong paraan yun ng pasasalamat natin. Di po ba mga kaibigan?
Kasi kung hindi dahil sa kagandahan ng loob ng ating istasyon at ng Kanoy family, ay nagmatagal na pong nagpaalam ang Winner Ka Pinoy on air. So they're different. Kaya hindi pwede na hindi ko banggitin lagi yan as I look back with gratitude. At lahat ng mga nakasama ko, lahat ng mga kasama ko sa digital, sa technical, ganyan, through the years, marami na po. Marami nang nag-resign. Really, I'm grateful. I'm so grateful. And so, we move forward with hope. Ano yung mga dala-dala nating pag-asa sa 2025? Alright, your friends? Padala niyo po ako ng inyong mga mensahe. Pwede sa ating Facebook live stream. Babasahin ko po mamaya. At sa ating text line, sa ating dedicated Winner Ka Pinoy text line, 0976-014-5041. Ayan. At ang ating pinag-uusapan ngayong tanghali, mga kaibigan, ay looking back with gratitude. Magbalik tanaw tayo ng may pasasalamat. And moving forward with hope. When Miss Rowena, the one who messaged me last Sunday, alam mo, tapos na yung programa, iniisip pa rin kita. Sabi ko, sana nung Pasko ay naging okay kayo at ng iyong pamilya. Kung hindi man, sana naging okay at naging magaan ang puso mo. Kasi forgiveness is always the best gift you can give yourself. Pag nagpatawad ka, laging para sa iyo yon una. Hindi para doon sa tao na pinatawad mo. So Weng, I hope you're listening again. Send me a message today. Ha? Hopefully okay ka. Okay ka. So yun ang una kong gustong itanong sa inyo, mga kaibigan. Hindi nyo kailangan mag-message sa akin, pero pag-isipan mo lang na what moments in 2024 brought you joy, the most fulfillment. And so, what challenges did you face? Kasi hindi naman araw-araw ng buong 2024 fulfilled tayo or masaya tayo, 'di ba? Ano yung mga pagsubok na naranasan mo na sinuong mo ngayong 2024? Baginan mo ako, kaibigan. Kung hindi man mo maibahagi, isipin mo lang. Oo nga, no? Sinubok ako ng 2024 pero natuto ako. Sinubok ako pero nalagpasan ko. So we look back to those days with gratitude. Babalikan natin siya ng may pasasalamat. Kasi pagsubok lang yon pala. Parang iisipin mo na, oo nga no, pagsubok lang yon, pagsubok lang. Ako sobra akong nagpapasalamat sa 2024 kasi as very healthy, I am very healthy. Salamat talaga. I'm so grateful na all is well. Aside doon sa kinento ko sa inyo last week na nabangga ako, yun na ang pinakamalaking challenge ko na hindi ko kontrolado this 2024. Yun, mga kaibigan. Although, meron kaming challenge as a family this past week. Hindi naman siya talagang sobrang malaking challenge, pero si Jinil ko, my son, was supposed to come home noong December 23 from Japan. Nag-aaral po kasi siya doon. So, mayroon na siyang ticket ng December 23. So, excited na ako. Minomonitor ko siya. Papunta na siya ng airport. Sabi ko, naka-check-in ka na ba, anak, or something. Tapos biglang sabi niya, nag-message siya ng third person eh. Usually, hindi yan nagta-third person. Sabi niya, hello, Mama. Janelle is in a pickle right now. Tapos may smiley. Sabi ko, what pickle? Kasi pickle parang may problema siya or may problema siya na sabi ko, what pickle? Sana hindi mo ma-miss yung flight mo. Tapos after so many minutes, message ko siya ulit, naka-check-in ka na, anak. Kasi mukhang malapit na yung flight niya. Malapit nang mag-board yung flight niya. Tapos sabi niya, Mama, hindi na lang ito basta pickle. Sabi niya, tatawagan kita later. Ganyan. Anyway, to make the long story short, again, on his way to the airport, sa sikip ng tren, nawala ang passport niya. So, hindi siya makasakay. So, imagine niyo po yung lungkot ko, di po ba? Kasi nakapaghanda na ako, yan, and all. Tapos, anyway, inisip ko na lang. Although, miyak ako kasi lungkot ko talaga. Kasi na-miss ko talaga si Janelle. Tapos sabi ko, inisip ko na lang na at least safe siya. Baka,
Kasi marami po minsan nakakamiss ng flight dahil inililigtas sila sa aksidente. So inisip ko na lang, baka inililigtas lang yung anak ko. So anyway, siyempre parang stress na stress din siya kung ano-ano yung sisabi niya na paliwanag na hindi niya na alam kung anong mukha ang ihaharap niya sa amin, kanyan. Kasi hindi nawawalan si Janelle. First time niyang mawalan. Kasi alam ko na napaka-maingat niya sa mga bagay na, pati ako maingat din ako. Tingin ko naman na niya sa akin yon. Tapos nagtataka ako paano siya nawalan. Anyway, nag-file sila ng police report. Nagpunta siya sa embassy. Nakakuha siya ng one-time pass. Kaso hindi ko siya maribook. Ang pinakamaagang maribook ko na flight para sa kanya ay kahapon 28. And thankfully, all went well with his flight yesterday. At nakasama ko na si Janelle kagabi ng 7 o'clock onwards. Kaya namamawas po ako kasi hanggang 2:30 a.m. kaming nagkakwentuhan. Anyway, yun lang. Yun yung isa sa mga bagay po na labis kong ipinagpapasalamat this 2024. That my son is able to come home safely. At sa lahat po sa inyo mga kaibigan ko na nagdasal kasama ako na maging okay. Kasi alam niyo po yung nervousness, yung tension na baka magka-problema ulit, ganyan. But he was able to come home safely. And I'm so happy. So happy. And my son found somebody he really loves in Japan. At meron akong gustong sabihin para sa kanya. Hindi siya talaga nakakapagsalita ng English. So, I would like to share this message in Japanese. Sana ma-pronounce ko ng maayos. Ayan. And Neil, please help me translate this if ever hindi ko siya maayos na masabi. But may mga nangyayari talaga sa buhay natin minsan para i-lead tayo doon sa tamang tao. And anak, I am just so happy. I was so happy as I was listening to you last night. I was so happy that you found your person, that you found the one you will love for the rest of your life. I believe. And so, hindi po ako marunong masyadong hindi ako marunong mag-pronounce in Japanese, but I will do my best. So, this is for you, Akiko. Akemashite omedetou. Shinai naru, Akiko. Boku no jinsei e yokosu. Yuji no hanashi wo kite, musuko ga kimi wo mitsukete hontou ne oreshi yo. Mo kimi no koto ga daisuki da yo. Aishiteru, Akiko. I hope I got that right. If not, well, Janelle, you can translate that for me. My 2024 is blessed. Anak, because you have found Akiko. Imagine, no? It amazes me na hindi ka marunong magsalita ng Japanese. Nagpunta si Janelle para mag-aral ng Nihongo sa Japan. Ngayon, nagagamit niya na yon because his girlfriend is pure Japanese. O di po ba? What a beautiful story that is. Anyway, so kayo naman mga kaibigan, mamaya magbabasa na po ako ng inyong mga messages. So, kayo naman, magbahagi din po kayo ha. Call me. Pwede kayong tumawag at 8882-2376 or 8882-2378. Yan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga messages sa akin kung gusto nyong magbahagi doon sa ating topic today na looking back with gratitude and moving forward with hope. Lagi naman pong moving forward with hope, di po ba? Parang hindi naman pwedeng move forward with stress. move forward with depression. Move forward with anxiety. Iwan na po natin yung mga stress natin, anxiety, yung mga bagay na ipinag-aalala natin this 2024. Iwan na po natin siya. We say, thank you 2024. Goodbye to all those worries. Okay po? Ayan. And siguro magandang isang pag-usapan din natin or pag-isipan is anong mga aral ang natutunan natin ngayong 2024 na
yung mga aral na yon ay pwede nating baunin sa 2025. Yes. What lessons did you learn this 2024? Ako, siguro po yung isang aral na lagi ko naman pong ginagawa pero mas ngayong 2024 because si Janelle left January 4, 2024, papuntang Japan. Tapos mag-isa ko na lang. Tapos na-realize ko na nung una, alam niyo po nung una, hindi ko titapon yung calendar na yon. Araw-araw po talaga minamarkahan ko yan. Day 1. So, kunyari, January 4, January 5, 2. Umabot pa ako ng 111 days, 160 days. Marka-marka ako sa kalendaryo. Tapos umabot ako sa punto na tumigil na ako sa kakamarka sa kalendaryo kung ilang araw nang wala si Janelle. And then I realized na sa una lang talaga lagi mahirap. Sa una lang talaga mahirap ang mga bagay-bagay. Kaya, ikaw na tagapakinig ko ng Winner Ka Pinoy na nawalan or umalis ang iyong minamahal. Sa una lang yan, mahirap. Dadating yung araw na titigil ka rin sa pagbibilang. Titigil ka rin doon sa parang sa lungkot mo, diba? Tapos parang ako, inisip ko na lang na I'm just so grateful na okay si Janelle. Na meron siyang mga pangarap na tinutupad niya. Kagaya lang din ng pangarap ko nung nagpunta ako ng Baguio, na iniwan ko rin ang mga magulang ko. So, yun mga kaibigan. Kaya din, kaya. Kaya din paglipas ng panahon. Sabi nga, time heals. Time heals. Time is a great healer. It's 11:30 in the morning, dear friends. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritang programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Pagdating ng Pasko, halina't dalawin ang lola't lolo. Ang nagmamahalan, magbibigayan ng mga regalo. So mga kaibigan, sino po mga dinalaw nyo nung Pasko? Sino po yung mga dinalaw nyo nung Pasko? Sige na, share nyo sa akin. Ayan. Okay, tinicheck ko po kung may mga messages ngayon. Oh. So, sino po mga dinalaw nyo yung Pasko? Sana may mga dinalaw kayo na mga tao na gusto nyo lang hingian ng tawad. Sana may mga dinalaw kayong tao na matagal nyo nang hindi nakikita sa buhay nyo, tapos naisip nyo na parang gusto ko pa rin maging parte itong tao na to sa buhay ko, parang ganyan. Malay mo may kamag-anak ka na nagkaroon kayo dati ng hindi pagkakaunawaan, di ba? Tapos ngayon, naisip mo na, sayang buhay, tumatanda na kami. Mamaya, mawawala na rin kami sa mundo, galit pa rin ba ako? So, yun mga kaibigan. Chuch, you're listening. Hello, Mr. Ronald Tumbaga. Advance Happy New Year to you as well. And God bless you too and your family. Hello, Miss Evelyn Nepomuceno. Good morning, Ma'am Chris. Advance Happy New Year. Watching from La Castellana, Negros Occidental. Hey, longko ka man. Damo gid nga salamat, Evelyn, and to the Nepomuceno family. Madamo gid nga salamat sa pagpamati kag paglantaw sa Winner Ka Pinoy. And Andre Concepcion, good morning to you as well. And Happy New Year to you and to your family. Ann Ramos Sevillano, good morning po. Watching from Davao City. Wow! Mayong buntag ba ang Mayong buntag. Ayan, maraming salamat sa panunood. And Mr. Ronnie Malabonga, meron ulit siyang pinadalang poem sa atin. Titignan ko kung mababasa ko to, Ronnie, ha? Kasi napakahaba talaga. But what I can do, Ronnie, para sa'yo is, dahil binasa ko naman na last Sunday yung poem mo na Merry Christmas, meron pong YouTube channel si Mr. Ronnie Malabonga. Siya ay isang lumpong Makata at talaga pong nakakatuwa. Pakinggan nyo na lang siya sa YouTube niya kasi mas magaling siyang mag-deliver kaysa sa akin. But I'll try to read maybe 1 or 2 stanzas, Mr. Ronnie Malabonga, ha? Para kasayang naman yung pagbahagi mo ng iyong tula sa atin. Ayan.
Okay, Nanay Tess, sabi niya, good morning, Ma'am Chris. Happy New Year. COVID pandemic noon nang naging listener mo ako. Noong tinext kita na dahil sa COVID, tinanggal ako ng amo sa work as kasambahay dahil senior ako. Pinadalhan mo po ako ng tulong, pampalakas ng loob na hanggang sa ngayon ay hindi ko malilimutan. Salamat, Miss Chris. Welcome. Welcome home po sa anak mo. God bless always. Natatouch lagi ako sa mga gaitong messages. Maraming salamat, Nanay Tess. At ako ay natutuwa kahit papaano na naging bahagi ako ng buhay mo. Sana, Nanay, ay laban lang po Hindi ko man kayo matulungan ng lubos na maihanap ng bago ninyong mapagtatrabahuhan siguro. Pero laban lang, Nanay, kasi habang may buhay, 'di ba? Laging may pag-asa. Ayan, at maraming salamat po, Nanay, sa pagpadala ninyo sa akin ng inyong napakagandang mensahe. At alam niyo po, Nanay, ang wish ko for you for 2024 moving forward with hope, sana ay panatiling maging malakas ang inyong pangangatawan. Ha, Nanay? At hayaan niyo po, kasi ako naman hanggat kaya ay magbabahagi ako sa'yo. Oh, which makes me think, Ed, are you listening now? Si Mr. Ed Manukdok po ay laging nagdo-donate para sa ating Winner Ka Pinoy Love Fund. Lagi po akong naglalagay sa aking Winner Ka Pinoy Love Fund. Nanay Tess, mamaya po magpapadala po ulit ako sa inyo ng Christmas gift mula kay Mr. Ed Manukdok. Ed, you are blessing another life. Padalhan niyo po ako, Nanay, kung paano ko kayo mapapadalhan ulit po, para ng konting regalo para sa inyong bagong taon. Ayan. Napakabilis po talaga ng panahon at imagine niyo po, it's December 29. And parang meron nga po akong kinumusta nung kailan. 26. Kasi yun yung December 26, nagpunta akong Western Union kasi kailangan ko magpadala ng pera kay Jinil kasi kailangan niyang mag-apply ng passport doon sa ating consulate sa Philippine Embassy natin sa Japan at kailangan niya magbayad ng cash. So, punta ako sa Western Union. Anyway, pansin ko lang po December 26 lang to, pero hindi na bumabati ang mga tao ng Merry Christmas. Hanggang 25 lang po ba talaga ang bati? So anyway, pag may mga Merry Christmas. Merry Christmas po, ma'am. Merry Christmas, kumusta naman ang Pasko? Ganyan. Naitawid din. Oh yes, naitawid din. Di po ba? That yun yung spirit lagi na hindi natin dapat ikalungkot kapag, kunyari, yung Pasko natin is hindi kasing grand, kasing laki ng gusto natin, di po ba? Dahil nga po sa lungkot ko, hindi ako nag-Dutche Buena, natulog ako. Hindi mo ako naganda. Actually, pabili lang ako ng pansit. Pansit lang talaga. Malungkot ako. Sabi ko, anyway, lahat sa mood. But anyway, thank you God. Ganun na lang ako. Merry Christmas. Pero ganun po talaga. Lumilipas din po, di ba? So, yeah. Sabi nga doon sa kanta na pagsubok, di po ba? At Weng, para sa iyo to, at para to sa lahat ng mga nagme-message sa akin na ayaw ipabasa on air ang inyong mga message sa akin. Na napakalungkot naman po kasi talaga ng inyong mga messages. Merong isa na iniwanan ng asawa niya, tas babae po yung nang iwan, iniwanan yung asawa niya na meron silang 3 maliliit na anak. Ang dami ko pong, minsan parang iniisip ko, sabi nung friend ko, Chris, parang ang dami mong karga-karga sa shoulder mo. Sabi ko, oo nga Sabi ko, alam mo, siguro kaya hindi talaga ako yayaman ng pera. Hindi ako yung tao na dadami yung pera ko. Kasi pag dumami ng pera ko ng konti, ang dami kong iniisip na gusto kong bigyan ng tulong. But anyway, ikaw po, kayo po na nagpadala sa akin ng message. Malungkot po talaga ang maiwanan, pero lilipas din po yan. Hanggat may pagmamahal. Lilipas din po yan. Maugulat kayo na maitataguyod nyo rin yung inyong 3 anak. May mga ibang kamag-anak naman kayo, di po ba? May mga kaibigan ka naman. Nandito rin po ang Winner Ka Pinoy. Makinig lang kayo tuwing linggo kahit paano, di po ba? Tag dito. Lagi may awa ang Diyos. Lagi. At, kuya, hindi po dahil iniwanan kayo ay
hindi na kayo kamahal-mahal. Yun po ang pwede kong sabihin para dyan. Ako, iiyak ako. Hindi ako dapat umiyak kasi magno-New Year's celebration nga po tayo, di po ba? Kaya lang kasi ang lungkot po talaga nung message niyo sa akin. Ayun yun mang ipabasa. Meron pa kayong sinabi doon na parang katapusan na ng buhay niyo. I understand. Siguro ganun din po ang pakiramdam ko kapag ako ang nasa lugar niyo na may 3 anak, tapos nagtatrabaho kayo, tapos iniwanan kayo ng misis niyo, di ba? Parang hindi ko rin po alam siguro paano ako hihinga. Pero hinga lang po, hinga lang ng malalim. Hinga lang lagi ng malalim. Sabi nga sa kanta po, para po sa'yo to kuya. Sabi nga sa kanta ng pagsubok na, sabi dito. Hindi ko na po kakantahin, hindi ko yata kayang kantahin. Sabi dito, huwag mong isiping ikaw lamang ang may Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Diba? Huwag mong isiping ikaw lamang. Mas madali po palang kantahin kaysa basahin. Ang may madilim na kapalaran, ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi po kayo tatalikuran, kuya. At hanggang nandito ang Winner Ka Pinoy, kasama ako sa mga nagdadasal para sa'yo. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, kuya. Kaya mo yan. Hindi po akong papalit ng number. Kahit na anong oras pwede niyo po akong i-message. At malay niyo po makahanap tayo ng scholarship para sa inyong mga anak someday. Diba? Yan. Sige lang po. Laban lang. Laban lang po, laban lang. At balikan natin, magbalik tanaw tayo sa mga magagandang nangyari sa atin ng 2024. At wag lang po tayong mag-focus doon sa, iniwanan ako, lukot ng buhay ko. Mag-focus po kayo na meron kayong 3 anak. 3 biyaya, di po ba? Yan. So, kuya, let's move forward with hope. Yun lang po lagi. Okay, at nako, it's already 11:40 at meron pa po akong papatutugtuging kanta mamaya. Pero, looking back with gratitude, sabi nga di po ba, ni Gat Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya, magbalik tanaw po tayo ng may pasasalamat. Kaya, wag po natin masyadong ituon yung ating pansin doon sa lungkot. Doon po tayo magtuon ng pansin sa ano yung magandang nangyari. So, ano yung mga gusto mo nang iwanan? Isa sa mga tanong ko sa'yo ngayong 2024, December 29, ay ano ang iiwanan mo na sa 2024? Iwanan mo na talaga. At wag mo nang dalhin pa sa 2025, gaya ng mga sama ng loob mo, mga hinanakit mo, na-stress ka, ni-scam ka ng kaibigan mo, inutangan ka hanggang ngayon 10 taon na di ka pa binabayaran. Iwanan na po natin yun, nawanan na natin. Ano pa ba? Yung mga hindi magandang alaala na 2024, yung mga times na napahiya ka, iwanan na po natin kasi hindi mo naman na maa-undo eh. There's no undoing. Hindi mo na maibalik. Kahit anong sisi mo, hindi mo na maibalik. Nangyari na siya. Kailangan mo na lang siyang patawarin. Kailangan mo na lang siyang tanggapin. How's that now, dear friends? How's that now? Is that a good thing? I think that's a good thing. Kasi ako din po may mga tao na alam kong kaya akong balikan at kaya akong bayaran. Pero hindi So, iwanan ko na lang. Tama na. Awat na sa kakaisip na ang laking tulong sana sa akin noon. Pero awat na. Kasi may mga tao naman kagaya mo, Ed, na laging, hindi ako humihingi. Alam niyo, hindi nga po ako humihingi ng ng donation sa Winner Ka Pinoy Love Fund. Nga pala, ba't nga ba ako hindi nangihingi? Kaya naalala ko lang, kasi si Ed, kahit di ako humihingi, sabi niya, Chris, yun pa rin ba yung account number ng Training Edge? Papadala ako para sa iyong charity work. Ba't nga ba di ako nanghihingi? Pero anyway, kayo po na labis ang biyaya sa inyo ng ating Panginoon at gusto niyo pong magbahagi
para sa mga kagaya ni Nanay Tess. Kagaya ng mga nagme-message sa akin na talaga, it breaks my heart minsan na wala akong masyadong maitulong. Pwede po kayo magbahagi sa akin, sabihin nyo lang. Or, pwede ko rin pong ibigay sa inyo yung mga number ng mga tao na yon. Tapos kayo na magpadala. Pwede din naman na hindi ninyo idaan sa akin. Pwede naman. Kaya, siguro dahil mahihain lang talaga ako, hindi ako yung taong mahingi talaga. Pero yun, iwanan na natin mga kaibigan yung mga ganon. Ako, may mga tao ako na ayoko nang maging parte ng buhay ko. At kasama doon sa paglaya nila sa buhay ko, pinalaya ko na rin lahat ng mga alaalang hindi maganda sa kanila. Ayun yun. Parang cut the ties, like what I was saying last Sunday. And so dahil napakabilis po talaga ng oras, one of my favorite songs, inom po ako ng tubig para po sa inyo sa mga radyo na bakit parang ang dami niyang dead air. Umiinom po ako ng tubig kasi tutuyuan po talaga ako ng lalamunan dahil nga po siguro sa puyat ko talaga. At saka dahil napaka-stressful nga po talaga ng linggo hanggang kahapon, isa sa mga paborito kong kanta is the song Both Sides Now by Joni Mitchell. 1966 pa tong kanta na to. Grabe, mas matanda pa siyang malayo kaysa sa akin. Pero gustong-gusto ko tong kanta na to because parang sinasabi na meron laging dalawang sides ang buhay. At lagi ko sinasabi na, kunyari, may mga nagrereklamo sa akin na, Chris, grabe talaga, sinaktan ako. Wala siyang konsensya. Paano niya nagawa to, gito sa buhay ko? And all in all, and I always say, hindi mo alam ang kwento niya. Hindi mo alam. Hindi mo alam na baka nung ginawa niya yun sa'yo, nahihirapan din siya, nasasaktan din siya. Wala lang siyang talagang choice. Diba? So leave it all behind. Leave it all behind already. Nga pala, bago ko makalimutan, gusto kong batiin lahat ng aking mga classmates. Salamat sa aming grand reunion kahapon na wala ako. To my friend Annie Bernales, Susin Toledo, at Kamutanan, Jing. For the first time in my life, never po talaga ako nananalo ng raffle. Lalo na ng grand raffle prize. At kagabi, on my way para sunduin si Janelle, nakita ko yung text message na nanalo ako ng ref. Sobrang saya ko talaga. Sabi ko, first time kong manalo ng grand raffle. I'm so happy. Kulang na lang, kung nakaupo na kasi ako sa sasakyan, kulang na lang tumalon ako sa saya. But I was really so happy. So thank you so much. And I'll see you in our next reunion, if ever. Ayan. So, thank you. Both sides now. Like ko sabi, bago tayo manghusga, pakinggan muna natin yung kwento. Kaya lagi akong nakikinig muna. Ano ba ang kwento niya? Di ba, Chris, dapat magalit ka rin sa kanya. Sama-sama ng ugali niya. Kinamkam niya yung lupa namin. Niloko niya kami dahil hindi marunong magbasa yung tatay ko. Napunta sa kanila yung lupa namin. Naghihirap tuloy kami ngayon. Sabi, ano kaya yung kwento sa kabilang side nung kwento mo? Tingnan lang natin. Sa pamilya mo, meron bang nagkakasakit? Sa awa ng Diyos, wala naman. Meron bang na-aksidente sa inyo mula nung ano? Wala naman, awa ng Diyos. Dun sa pamilya nung taong nangkamkam sa inyo at nanloko sa inyo. Nga, Chris, no? Alam mo ba, sunod-sunod sa kanila yung malas sa buhay nila. Lagi may nagkakasakit, lagi may na-hospital. Ngayon, mas mahirap pa yung buhay nila sa amin. See? Like sabi, see? Hindi ko pa sinasabi na natutuwa ako na yung taong may ginawang hindi maganda ay binalikan ng kwento na yon. Pero, like ko sinasabi, para lang mabuksan yung mata na huwag ka nang masyadong magalit na biniyayaan ka ng higit-higit kesa doon sa lupa na nawala sa'yo. At yung tao na nanloko sa'yo, binawian din naman siya. Naniniwala ba kayo sa karma? Ako naniniwala talaga ako doon. Ang karma pwedeng, kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Yun lang din naman ang karma, di po ba? Kung ano yung pagmamahal na ibinigay mo, yun lang din ang babalik sa'yo. So, sabi ko sa kanya, magtanim ka lang ng magtanim ng pagmamahal, ng pangunawa, at magugulat ka na babalik sa'yo lahat yung maganda na inaasahan mo. So, laging merong both sides. Alright, dear friends?
I'll try to read your messages again bago pa maubos yung oras ko. Hi from Tita Karina. Sabi niya, Dearest Chris, a beautiful Sunday to you. Napaiyak mo ako. You mentioned me in your program today. Thank you, Chris. Kahit paulit-ulit kong sinasabi ang heartaches ko, still you are patient to listen and tell me to forgive and move on. Mahirap gawin ito, Chris, but slowly, I'm going there. Chris, salamat from the deepest ebb of my heart. Thank you and praying for you from Tita Karina. Happy New Year to you and Janelle. Hey, thank you so much, Tita Karina. Maraming salamat po, Tita. Maraming salamat po. Ako ay labis na natutuwa na parte kayo ng buhay ko, Tita. At sa 2025, gaya ng sinabi ko sa inyo, gusto ko po talaga kayong makita. Malay nyo, di po ba, makabiyahe ako papunta sa inyo. Ann Ramos Sevillano, good morning. Nabasa ko na pala to. Naku, tingnan mo yung memory ko. Ayan. I'll try to check our Winner Ka Pinoy number kasi ang bilis po talaga ng oras. At mamaya-maya lang ay nagpapaalam na ako ulit. Alright. Wait lang po dahil ang dami napatong-patong na yung mga messages nyo sa akin. Merong message dito from J. Rojas. Hindi po ako makatext kasi blind po ako. Nakisuyo lang kaya gusto sana kitang makausap sa call. Sige, magsischedule ako ng tawag sa'yo. Ayan, ha? Siguro after the New Year na. Or baka before the New Year. May message kita. Tita Vicky Clemena, thank you for the greetings. Take care of your health and we love you all. And I love you all too. Thank you, Tita. This is from Maribel Gallardo. Sabi niya, Ilocano. Maribel Gallardo po, ito, ang Ilocano ng Barangay Surge, ay nadtoy ti Barangay Surge. Morning, beautiful Sunday. Naranyag na pintas, abigat, kengka, Manang Chris, araw ng pagmamahalan alay sa Pilipino, bawat buhay mahalaga galing sa puso. Pag-ibig ligtas na Christmas sa bansang Pilipinas. Happy Merry Christmas. Masaganang bagong taon sa Winner Ka Pinoy at salamat po and God bless. Thank you so much, Ading. Ayan, so agyamanak launay ti message mo. And let me check if there are other messages from Ermi Clemente. Ermi, wait lang ha, hindi ko mabuksan yung message mo. Sabi mo, no distance can make you apart as long as you truly love each other. Be thankful always. Happy New Year to all. Looking forward for a more bright, happiness, love year to come for all of us. God bless us all. That's beautiful. Thank you so much. And of course, bago pa malimutan, I would like to greet my mother, Mrs. Aida Lorenzana, lahat kayo na pamilya ko, dara sa Mindanao, all of you, happy New Year. My brother on sailing. You are sailing. My brother, Cristina Lorenzana, my sister. To all of you, much love to all. At hindi ko po pwedeng hindi ito patugtugin dahil pinangako ko na, sandali lang po Well anyway, ito yung first stanza ng kanta na to para sa mga hindi nakakaalam. I'll sing for you one stanza para dun sa mga laging nagre-request. Come on, Chris. Anyway, bows, rose, and flows of angel hair. Siguro narinig niyo na pa to. Merong version nito si Sharon at yun ang aking patutugtugin. And ice cream castles in the air and the feather canyons everywhere. I look at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I could have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now. Ay, gumalaw ng mouse ko. From up and down, and still somehow, it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Ay, gumalaw ng mouse ko. Parang awa na. Sandali lang po. Okay. Sandali lang po Ayan, mga kaibigan, nagpatulong lang po ako at ayaw gumalaw ng mouse ko. So, hindi ko siya ma-play doon sa song. Help me. Ayan. Anyway po, itutuloy ko muna tong ating
Oo. Sir Erwin, ikaw na lang pala mag-play, ha? Sige, paki-play na lang po ang Both Sides Now by Sharon Cuneta. Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds illusions I really don't know clouds at moons and Junes and Ferris wheels, a dizzy dancing away you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. I looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Both Sides Now by Sharon Cuneta. Ang favorite ko talaga yan na version. Of course, our very own. Fun na fun talaga ako ni Miss Sharon Cuneta. Both sides now, mga kaibigan. So, both sides, both sides. We look back with gratitude. Focus on the good. Bitbitin lang natin yung masaya at maayos at yung mga aral na idinulot sa atin ng 2024. So we say, thank you 2024. Hello 2025. Thank you 2024. You've blessed me. And I look forward to 2025 with hope. Yan po. Sabi nga sa kanta, di po ba, na tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Minsan po, no, parang ang dami nating kwento sa utak natin na minsan nababalot tayo sa takot na ayoko na lang magmahal. Baka masaktan lang ako. Umiyak na ako dati. Ba't pa ako magmamahal ulit? Umiyak na ako dati, nasaktan na ako dati. Bakit pa ako? Oo, ayoko nang makipagkaibigan.
Gusto ko na lang mag-isa. Ayoko na magtiwala pa sa kapwa. Yeah, but that's also not the way to live, di ba? Kasi magiging malungkot din ang buhay. Kaya, saya nga sa kanta, di ba, na I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. And so, kahit ako po, I mean, if you ask me now, yari, oh Chris, tell me about this. Tell me about love. At kung ano man po ang masasabi ko sa inyo tungkol sa pagmamahal, talagang, siya, limited siya sa experience ko lang. Limited siya sa pananaw ko lamang. So, sana mga kaibigan ay na-enjoy nyo yung ating Goodbye 2024 episode. Thank you 2024 episode. Looking back with gratitude episode and moving forward with hope. Next week is already going to be our New Year episode. Sabi nga, sometimes we need to look back to see. Parang kailangan natin bumalik sa nakaraan para makita natin kung gaano nakalayo ang ating narating. And I would like to thank our digital, Ms. Joanna Cruz, our production, Mr. Peter Paul Marie, our technical engineer, Mr. Erwin Makatangay, our reporter, Mr. Eman Ortega, our PA, Mr. Ray Joseph Kagandahan. And before I go, mga kaibigan, binabati ko na po kayo ng isang maligayang bagong taon. At sana ay mapuno ng pagmamahal ang inyong selebrasyon. At sabayan nyo na po ako, sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan ha, winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!